State of the Nation. Viral ang nahulikam na modern jeepney sa Mandaue City, Cebu na sinakop ang bangketa. Halos dikita na ng modern jeep na biyaheng Consolacion, Cebu City ang inovertake nitong truck. Sinita at pinatawag ng mga otoridad ang driver ng modern jeep na abot-abot ang paghingi ng tawad. Paliwanag niya, napikon daw siya sa paggitgit sa kanya ng truck. Pero lumabas sa investigasyon na magkalayo naman ang dalawang sasakyan. Niyahanda na ang mga reklamo laban sa kanya at inaasa maglalabas ng show cause order ang LTO. Dahan-dahang inilalayan palabas ang mga pasahero ng bus na tumagilid sa pamosong Bilar Man-Made Forest sa Bohol. 15 sakay ang nasaktan. Batay sa investigasyon, galing Carmen ng bus at papuntang Tagbilaran City nang mawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver habang nasa kurbada. Sumuko sa mga pulis ang driver na wala pang pahayag. Alice Go 2.0, yan ang paniwala ng National Bureau of Investigation matapos silang madakip ang isang Chinese national na nagpapanggap na Pilipino para makapagnegosyo sa bansa. Ang aktual na pag-aresto sa reporter JP Soriano. Another type of an Alice Go case where there is a concealment of identity. Marami pa ito at iniisa-isa ito ng NBI. May mahigpit na kabilinan ng ating butihing direktor. Ang tinutukoy ng direktor ng NBI-NCR na mala Alice Go ang modus ng pagpapanggap ay ang target nilang Chinese national na nagpapakilala umanong Pilipino. Ang babaeng sospek sanib puwersang inaresto ng NBI at Bureau of Immigration sa NAIA. Mahigit 2 linggo na ang nakararaan. Natuntun daw ng NBI ang sospek base sa intelligence report na may Chinong gumagamit ng pekeng pagkakakilanlan para magnegosyo sa bansa nang may kaugnayan sa modern jeepney. Para makumpirma ang sumbong, kinumpirma ng NBI ang fingerprints ng sospek sa kanyang NBI clearance sa fingerprints niya sa Board of Investment at Biometric Printout sa DFA gamit ang Pilipinong pangalan. Nagmatch po ang kanilang mga fingerprint. Matatandaang ang NBI Dactyloscopy Division ang siya ring sumuri noon sa fingerprints ni Alice Go at nagsabing tugma ito sa fingerprint ni Guo Huaping. Naharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Philippine Passport Act of 1996. Ma'am, would you like to respond to the allegations made to you by the NBI? Are you a Chinese national or are you a Filipino? Paglilinaw ng NBI, hindi limitado sa mga Chinese national ang kanilang paglilinis sa mga banyagang nagtatangkang mameke ng dokumento at magpanggap na Pilipino. We do not want to progress yung kanyang other activities like what happened to the former mayor of Bamban, no? Na naging elected public official pa. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hawak ng grupong Houthi sa bansang Yemen ang siyam na natitirang Pilipinong tripulante ng bulk carrier na Eternity Sea. Ang barkong ito ang isa sa 2 vessel na inatake at pinalubog ng mga Houthi sa Red Sea ngayong buwan. Kumalat sa social media ang kuha mula umano sa Houthi kung saan makikita ang umano'y siyam na Pilipino na kasama nila. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na ligtas sila. Makikipagtulungan ng Department of Foreign Affairs sa mga tinawag nilang friendly country o mga bansang may access sa mga Houthi gaya ng Oman para makauwi ang mga Pilipino. Sa ngayon, may 4 pang Pinoy na unaccounted for at pinangambahang namatay na. Kinukumpirma pa raw ng DMW ang impormasyon. Tuloy rin ang kanilang investigasyon at posibleng pagpapanagot sa may-ari ng Eternity Sea sa local manning agency nito sa Pilipinas at sa Pilipinong kapitan ng barko. Ilang beses umanong naglabas-masok sa Red Sea ang Eternity Sea kahit pa dati pa itong pinaiiwas doon dahil sa banta ng pag-atake ng mga Houthi. Kung si Pangulong Bongbong Marcos sinita ang katiwalian sa mga flood control project, pinalutang naman ng DPWH na sa ganitong proyekto na inaprubahan nila at isinumite sa Kongreso, may mga nasisingit daw. Oras na silipin na ito ng mga mambabatas. May report si Joseph Moro.
Nakaburol po. Kahit sanay na raw si Karen sa baha sa kanilang lugar sa Barangay Francis, Kalumpit, Bulacan, hindi niya malilimutan ang baha kamakailan. Naging hadlang kasi ito para masagip ang mister niyang nalunod. Hindi po agad-agad dumadating yung mga rescue, gawa nga po ng baha. Hindi nga po namin alam kung may solusyon pa yung baha na to. Wala na po kasi. Sinubok po yung dike po doon, kaya lang po hindi po matapos-tapos. Lagpas tao pa rin ang tubig sa Barangay San Miguel na dahil bahain, may mga komunidad ng abandonado. Kung hindi pa po tayo magpapa-pump out or magpapalimas papunta sa ilog ng Pampanga, hindi na po matutuyuan yan. Dati pang hiling ng mga taga-roon sa national government na magtayo ng dike panangga sa Pampanga River para di raw sila agad bahain. Nga po, malaking gastos po dahil mula po Pampanga, Apalit Pampanga hanggang Macabebe Pampanga, sako po yun. Iaabot po yan ng mga 3.5 kilometer. Unti-unti po pong nagtataas nga po ng riprap. Ang problema nga po, yung unang gawa po ng riprap, may kababaan po. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research sa mga General Appropriations Act mula 2023 hanggang 2025, halos 1 trilyong piso ang kabuang pondo para sa mga flood control project ng DPWH. Katumbas ng lagpas 300 bilyong piso kada taon. Ang kaso may mga baha pa rin. Siningil yan ng Pangulo sa ika-4 niyang State of the Nation Address. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Pinalilista niya sa DPWH ang mga flood control projects sa nagdaang 3 taon para masilip kung alin ang gumagana at yung mga ghost project lamang. Sabi ni Secretary Manuel Bonoan, isusumite nila ang listahan hanggang sa susunod na linggo. Status of completed projects, whether they're still standing or medyo pa na damage, papakita namin, it will be open to public. Ayon sa DPWH, isa sa mga suliranin nila ay yung mga programa na hindi dumaan sa National Expenditure Program o NEP ng pamahalaan. Kumakain daw ito sa pondo ng ilang mga proyektong existing na, dahilan para ma-delay ang ilan sa mga ito. Ang siste sa mga flood control project dapat daw dumaan sa Regional Development Council at sila ang magre-rekomenda sa DPWH. Ang kagawaran ang maglalagay nito sa proposed budget o National Expenditure Program na isusumite sa Kongreso. Pero pagdating sa Kongreso ayon kay Bonoan, maraming dagdag nga, yun ang sinasabi ng Presidente, maraming dagdag. Kung saan galing yan? Yeah, and to the detriment of the program of the President na hindi dumaan sa amin for vetting o for preparation. So, ito na nga yung pinag-uusapan. Alam mo naman, Congress has the power of the purse and dito na yung mga additional items. Kaya babala ng Pangulo sa kanyang SONA, i-veto ang anumang budget na may alokasyong hindi nakaayon sa National Expenditure Program. Ang DPWH sa Western Visayas bubuo ng Regional Monitoring Team bilang pagtalima raw sa direktiba ng Pangulo. Titingnan natin din siguro yung mga effectivity kung talagang yung ginawa nating project effective or kung may problema. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pambihirang biyaya sa gitna ng baha ang mga naglilitawang isda. Pero ayon sa isang eksperto, huwag mamingwit agad dahil baka ikapahamak niyan. May report si Katrina Son. Nang bahain kamakailan ang Cebu City dahil sa matinding ulan. Animoy Aquarium ang nakunan ni Rina de la Cruz. May lumangoy kasing malaking isda. Ayon sa mga netizen na nag-comment sa kanyang post, posibleng may umapaw na fish pond kaya napunta sa kalsada ang isda. Sa Parañaque naman noong 2022, panahong nanalasa ang Typhoon Paeng. Kanya-kanyang kuha ang mga residente ng mga naglitawang tilapia. Sa Marikina, marami rin daw nauhuling isda ang mga residente kapag umaapaw ang ilog. Opo, kinakain naman po. Malinis naman po sila. Nanggaling naman po sila sa wawa, mga umaapaw lang po. Pang-ihaw, pang-ulam, minsan pinamimigay pag may nanghihingi sa mga kapitbahay. Oo. Kakainin mo? Oo, kinakain. Malinis naman siya. Nililinisan naman namin pagka kakainin na, hugasan ng maayos. Ngunit paalala ng isang eksperto, ingat sa pagkain ng isdang galing sa baha na karaniwang may kasamang basura.
dumi ng mga hayop o tao at kung ano-ano pang walang katiyakan ang pinagmulan. Baka makakuha ka pa raw ng sakit o kaya ay makaranas ng food poisoning. Malaki ang chance, lalo na po kung yung tubig baha may basurang kasama or malapit sa pabrika or may kahalong tubig imburnal, pwedeng makakuha po talaga ng mga sakit tulad po ng lepto. Kasi po ang lepto, hindi lang naman po yan nakukuha sa tubig baha na lumusong sa tubig baha tapos may sugat. Pwede din po siyang makuha sa contaminated na tubig o kaya pagkain na basta na-contaminate din ng ihi po ng daga. Dapat daw tandaan kapag niluto ang isda, hindi garantiyang mamamatay ang lahat ng mga bakterya at mga parasite na dala nito. Mas malala kung kontaminado ang isda ng kemikal, lalo ng mercury na mahirap daw matanggal sa sistema ng tao. Agad magpatingin sa doktor kapag may kakaibang naramdaman pagkakain ng isdang galing sa baha. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Labindalawang pulis na isinangkot ng missing sa Bungeros case whistleblower na si Dondon Patidongan inihabla ng National Police Commission. Grave misconduct, grave neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer ang isinampa laban kay Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. Hiwalay na kaso naman ng 6 na counts ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang ikinaso laban kina Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Mark Philip Almedilla at 9 na iba pang pulis. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang panig. 2 pang inmate na pumuga sa Batangas Provincial Jail kahapon nahuli na. Natunto ng isa sa kanila sa tulong ng drone na may thermal camera sa Ibaan, Batangas. Nauna nang nahuli ang 8 pang preso kahapon, lakat sila ay nakakarap sa mga karagdagang kaso. Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa August 6 na tatalakayin ng mga senador sa plenaryo. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, hindi na kailangan mag-convene ang Senate Impeachment Court. Kailangan daw nila ng sapat na panahon para aralin ang pasya ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint. Git naman ng Kamara, pwede pang iapela ang desisyon ng SC. Handa naman daw ang kampo ni VP Sara kahit ihain ulit ang impeachment complaint. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Taus-puso po kami nagpapasalamat dahil pinakatinutukan ng special coverage ng GMA Integrated News sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Base sa datos ng Nielsen TV Audience Measurement Overnight Data, nakakuha ng 4.7% na combined people rating ang coverage ng GMA Integrated News. Katumbas yan ng 3.4 million na manonood sa GMA Network at sa GTV. Mas mataas din yan kumpara sa ibang TV coverages ng SONA 2025. Muli, maraming salamat po. Cruz versus Cruz star Pancho Magno na hot seat ni Tito Boy. Pancho, are you still in love with Max? Ryan, mabilis lang. 2023 nang aminin ni Max Collins na isang American citizen na divorce na sila ni Pancho. Maayos naman daw ang co-parenting setup nila sa anak na si Sky. David Licauco humanga sa performance ni Barbie Forteza sa pelikulang P-77. Simula bukas, mapanonood na sa mga sinehan ang first horror film ng GMA Pictures in 14 years. Unang hirit host, Shaira Diaz. Naging emosyonal nang i-fit ang kanyang wedding dress. Next month na ang kasal nila ng boyfriend for 12 years na si E.A. Guzman. Latest TikTok entry ni Marian Rivera na very Gen Z ang atake, umani ng mahigit 10 million views. Sa comment section game niyang sinagot ang tanong kung bakit siya may suot na katol at ang pag-iusap ng ilan na ibalik ang takip ng kanilang kaldero. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Katiil, Davao Oriental, may waterfalls na mala Stairway to Heaven ng taas at ganda, kaya wag na wag daw palalampasin. What are you waiting for? G tayo dyan kasama si Ian Cruz.
may hagdang-hagdang palayan sa Banawe. Sa Katiil, Davao Oriental, meron namang hagdan-hagdang waterfalls. Yan ang Aliwagwag Falls na wag iismolin. Sa taas nitong 340 meters, ito ang pinakamataas na talon sa Pilipinas. Binansagan nitong Stairway to Heaven dahil meron itong mahigit 80 cascading steps na talagang breathtaking in every step. Si Vanessa, feeling blessed na ito'y nabisita. Mula sa highway, malapit lang ang Aliwagwag Falls. Wow! Na-fall na nga siya. Sa ganda nito, natanggal pa ang kanyang stress. Aliwagwag Falls! Kung gustong maligo, pwede sa mababaw na bahagi ng falls. Pwede ring masilayan ang kabuuan ng talon mula sa hanging bridge sa halagang 100 pesos. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.